What's up, KG? At nagbabalik na naman tayo sa day 18 ng ating codex. So, isang mabilis lang to dahil meron tayong importanteng pag-uusapan pagkatapos nito. So, idudugtong na lang dito sa ating video dahil ang Ronin Network is coming home to Ethereum sa May 12. So, pag-uusapan natin kung ano bang magiging changes sa Ronin Network at ano ang ating thoughts tungkol dito at ano magiging epekto nito lalo na sa ating mga magi-invest at iniisip mag-invest dito sa Ronin. So, simulan na natin ang ating codex. So, sa ating bounty board, ang ating mga task ay feed 1 regular Coco Choco, feed 5 regular Coco Choco, at feed 5 regular Coco Choco, dalawang feed 5. So, buy any Axie tayo, buy 3 Coco Choco, at saka buy 15 Coco Choco. So, dito muna tayo sa buy 15 Coco Choco. Ihanda ang listahan. Yan, so buy 15 Coco Choco muna tayo dito, guys. So, gamitin natin ating USDT. USDC pala. USDT, Tether yun. So, ang USDC naman ay Circle. So, 0.37 ang ating unang gastos. $0.37. At ang sunod natin ay buy any Axie sa marketplace. Bili lang tayo ng Flora Axie. Ang bagal ng aking internet. Yan, so bili tayo. So bili na natin to may Hungry Bird kasi nakita natin na isa rin to sa mga naging parts sa ating TS Legacy. TS Legacy. Namimiss ko na ang TS Legacy. Nag-enjoy ba kayo laro yung TS Legacy? Ako nag-enjoy ako eh. Daming pwedeng content. So, ito na yung Axie ngayon, no? Pang-content na lang. Hindi na siya kagaya nung dati. Lalo mamaya, doon sa ating itatopic ay, malalaman natin yung mga changes sa ating Ronin Network. Sinave ko na yung post. Hindi ko lang in-screenshot. Kinuha ko lang yung pinakambuod. Pero dadaan muna tayo ng Twitter para makita natin yung ni G-Host. Wala pa pala tayong feed. So, feed 5 regular Coco Choco muna tayo. To any. Level 20 or higher. Okay. So, sino naman na nahuli na sa aking princess? So, dito muna tayo sa ating princess. So, 5. Regular Coco Choco. Yan. So, balik na tayo sa ating bounty board. So, baka naglo-load pa yun. So, dito muna tayo sa buy any Axie, buy 3 Coco Choco, buy 15 Coco Choco. Testing kung na-load na. So, kailangan pa natin i-reload with it. So, verify natin. Feed 1 regular Coco Choco, feed 5, at feed 5. Yan. So, kompleto ng ating bounty board. So, balik na tayo dito sa ating rank. Tingnan natin ating rank. Yung si RMC, nandito na naman, oh. Biglang umangat si RMC, Hindi ko na nakikita yung pangalan nito, Sa mga hindi nakakalam, si RMC, isa rin sa mga sikat na streamers dati ng Axie Infinity. Sumikat siya dahil puro aqua yung kanyang ginagamit. So, pang 1,300 tayo. So, hindi na tayo umangat. No? From 800, naging 1,300 tayo. Pero okay lang. No? Tingnan natin ating rewards. Ano ang ating nakuha ng rewards? Anong level na natin? So, level 70, nakakuha tayo ng clay. So, kailangan pa natin ng... makakapag-roll na pala tayo. So, roll tayo. Roll muna tayo. So, level 70 na tayo. So, lagging na tayo ng isang araw. Napunta tayo kay Black Hill. Makapag-roll, makuha na ang paniki.
Isang paniki lang, kompleto ng ating accessory. May dalawang mata na rin tayo eh. No? Pero kung mapagbibigyan pa tayo ng isang paniki, mas maganda. Pero sobrang bait naman nata na Sky Mavis pag ganun, diba? So na, yun, loading pa pala. Kala ko lumabas na. Ayan. So minamadali natin, no, kasi excited akong pag-usapan natin ito nga migration, no. Isa rin dito sa mga dapat ginagawa ng mga beginners at lalo na yung mga datihan at gustong pumasok ulit dito. Ang mag-research about sa kung ano yung changes na pwede mangyari. So sa atin, dinideep dive din natin yung mga economy at saka ang economics ng Axie Infinity, yung mga ano nila. So hindi tayo bias, no, pagdating sa ganun. Hindi tayo pro Sky Mavis, hindi tayo anti, hindi tayo sa balanse. Pero, siyempre, tatapatin ko na kayo, retail investor din ako. So, pro-retail ako. Hindi ako pro Sky Mavis. Pero, magiging ano pa rin tayo, nakakuha na natin yung paniki. Ano ba yan? Alt-tab ko. Yun, nakuha na natin yung paniki. So, kompleto na tayo, guys. Forma, equip nga natin yan. Kaya bagay yan. Kaso problema, may pakpak na yung mga aksi ko eh. So, try natin kay Princess. Lagyan natin ng pakpak ang ating Princess. Tap, equip. Saan ba yun? Dito ba yun? Hindi naman ito yun. So, yun. So, doon pala siya sa may pisngi. So, lagay natin sa ating Princess. Equip Batwing. Okay, tsura. Wow, forma, nagalaw pala yun. Di ba? Ang ganda ng ating Princess. Nagalaw ang kanyang pakpak. Yan. Saan na? Hindi nagalaw, no? Kapag naka-preview lang. Yan. So, sinuwerte tayo. Nakakuha tayo ng ating pakpak ng paniki. No? So, di pa natin matatapos no, sayang. Kung level 80 na tayo, 2 days na lang sana. So, 3 days pa to bago natin matapos yung first book. Then, subaybayan natin yung ating second book. So, ayan, punta na tayo dun sa ating tablets. So, punta muna tayo sa ating X. So, ito ang kanilang balita. No? So, nirepost ito ni G-Host, pinost ng Ronin Network. Is coming home to Ethereum on May 12. Ronin is almost home. 4 years ago, we launched Ronin because Axie Infinity needed a faster and more efficient network. So, pag tingnan mo kasi yung article, ang daming ganap eh. No? Ang daming ganap. So, ito yung mga ano nila. So, dun lang tayo sa pinaka-key points. At nakahanap ako kanina ng simple simple analogy pagdating doon sa para mas maintindihan natin lahat. Ayan. So, ginawa ito ng builder.roninchain.com at dito sa kanilang balita. So, zoom in natin. Ayan. So, Ronin is coming to Ethereum on May 12 after 4 years of powering millions of gamers. Ronin is returning to Ethereum stronger, smarter, and built for the future. So, si Sir Lima ang nagsabi niyan. At anong mga magiging pagbabago? So, Ronin inflation drops from 20%. Imagine niyo Ronin inflation drops from 20% to less than 1%. Ang inflation, yun yung continuous additional supply of RON. No? So, 20 times fewer tokens yun entering the circulation. So, mas kukunti yung mapuproduce na RON, mas bababa yung inflation, tapos siyempre, mas kung continuous yung demand at bumababa ang supply, so, in theory, pwedeng tumaas yung price. No? Tapos, more treasury inflows, 19 million RON from remaining staking, net sequencer profits, 1.25% of all Ronin marketplaces fees up to 0.5%. Builder
Builder rewards, proof of distribution, new automated reward system that funnels RON to top builders based on real contribution. So how to prepare para sa mga builders, register for proof of contribution. Kung ikaw ay builder, magbibuild ka ng laro sa Ronin Network. So kailangan mo nang mag-register sa builder.roninchain.com. Kung ikaw naman ay RON holder katulad ko, spread the word. Ito, ginagawa ko na ang aking dapat gawin, spread the word. Ronin is coming home at RPC node operator sa mga operators natin. Upgrade to version 1.2.2 before the hardware. Block 5555, etc. Then dito naman sa kabilang side, bakit daw ito importante? So para sa Ethereum, inherits the only gamification engine of its kind. Bakit? Kasi ang Ronin network kasi binil talaga siya for gamers, no? So once na na-integrate o bumalik na siya sa Ethereum, magiging mas madadagdag sa ecosystem ng Ethereum yung mismong pinaka nag-focus sa gaming chain. Tandaan nyo na ang Ronin network is a gaming chain. Hindi siya yung sa mga financial, hindi siya ganoon sa money transfer, hindi siya ganoon. No? For Ronin, para sa Ronin naman, upgrades tokenomics, security. Napaka-importante ng security, lalo-lalo na nagkaroon ng Ronin hack noong 2022 or 2023. Treasury revenue and builder's reward. At sa builder's rewards, so makikita natin dito, may gas spend na 18.13%. Masa para sa mga new users, 11.12. Active users, holding na greater than 10 RON is 12.89. NFT volume is 20.95. DEX volume, contract volume. Ayan, so ito yung mga nagiging question. Ito pala sa May 12, ano bang ina-expect natin? So may 10 hours na downtime. Take note 10 hours na downtime. So walang chain actions, games maybe ma-pause. Yung mga games natin, everything back to normal after migration. So ano magiging epekto nito sa 10 hours of downtime on May 12? Games may be paused, everything returns to normal after. So isa pang tanong, ano mangyayari sa mga naka-stake na RON kagaya ko? Kailangan mo siyang unstake before May 12 or automatic na siyang ma-unstake after ng migration. Tapos may isa pang tanong, gaano kadalas daw i-distribute yung rewards? So ang rewards ay nadidistribute monthly using data from previous 4 weeks. So ayun ang summary ng mismong Ronin to Ethereum sa May 12. So ano bang ibig sabihin nito? I-explain ko sa inyo na mas madali. Ano bang ibig sabihin nito? No? So, ang ibig lang sabihin nito, mas secure na yung network ng Ronin. No? Makikinabang na si Ronin sa security ng Ethereum. Mas safe laban sa hacks or mga issues. Kagaya nung nangyari nung nagkaroon ng Ronin hack na hinak daw ng North Korea. No? Ang Ronin network na isa sa pinakamalaking hack incident sa crypto. Sa buong history ng crypto. No? So, napakalaki niyan nung hacking na yan na nangyari. At simula noon yun, nagsimula nang maging yung mga tao, skeptic pagdating sa Ronin. At isa pa, malaking bawas sa inflation. Ito yun. So, sa dati, higit 20%, maraming bagong RON yung nailalabas. Ngayon, mas less na ng 1%. Ibig sabihin, mas bihira na yung mga bagong supply at saka mas may value na yung token in theory. At sa bagong system na proof of distribution, so sa proof of distribution naman, balik ulit tayo. Proof of distribution naman, hindi na basta rewards sa staking lang kasi nagkakaroon kami ng rewards through staking, pero ngayon hindi na siya ganon. Ngayon, kikita ang mga developer at saka builders at saka yung mga project na may totoong gumagamit base sa NFT trading, tapos sa mga DEXs, sa gas fees, tapos sa mga users na mismo laro, kagaya ng kunyari sa Axie Infinity. So sa NFT trading volume noon, sa DEX volume, pag nagsaswap, sa mga gas fees na ginagamit, so may porsyento ang mga builders doon, yung mga developers doon sa mismo So
pabor na pabor to lalo na sa mga taong may gustong gumawa ng game under Ronin Network. Simple lang naman yan eh. Kung may gumagamit, may kikitain ka. At kung may kikitain, may kumikita, so may reward ka. Tapos ang sunod na isa pa sa mga magiging benefits nito ay mas lalakas ang ecosystem. Siyempre may mga bagong sources na ng pera, gas fee, tapos may marketplaces, tapos sa treasury na 19 million. Sa treasury na may 90 million RON from remaining staking. No? So, ibig sabihin, hindi lang umaasa sa token inflation, so may mga real income na. So, mas maganda yung iyong laro. Mas maraming activity within the game, mas malaki yung income mo, meron kang income. No? Mas maraming gumagamit, syempre mas maraming kita, mas maraming reward, tapos mas lalago pa yung ecosystem ng Ronin. At ang importante, ito lang yung importante, no? So, sa May 10, may 10 hours na downtime. May 12, 10 hours na downtime. Pwedeng tumigil pansamantala yung mga games natin, kagaya ng Axie Infinity. Pero yung bottom line naman ito, from play to earn inflation model, magiging real economy na may actual revenue. So, negosyo na talaga ito. Negosyo na talaga ito, lalo na kung ikaw ay may plano maggawa ng laro sa Ronin Network, so negosyo na talaga ito. At syempre, alangan ng sa mga developers lang. So meron din na benefits ito para sa mga gamer. So ang isa sa mga benefits ito, lalo na kung ikaw ay Axie Infinity player, no? So mas stable ang economy. Dahil mas bumababa yung inflation to 1%, hindi na basta-basta bumabagsak yung value ng mga rewards. Simple lang, no? Hindi na yung magpo-farm ka ngayon tapos bukas wala nang value kasi syempre due to inflation. Tapos mas marami ng quality games ang mapoproduce ang Ronin. Sa totoo lang puro talaga patapon yung mga nade-develop sa Ronin Network ng mga games, no? Ilan lang talaga yung nagso-survive. Sa ngayon, ang tinitingnan pa rin natin ay syempre pangalawa para sa akin ay Pixel. Tapos, nandiyan pa rin na yung Fishing Frenzy. Nandiyan pa rin yung Chicken Saga. So, nandun pa rin sila. Nandiyan pa rin yung mga Tapos, yung isa pa yung Angry Dynamite. So, nandiyan pa rin. Craft World. Nandiyan pa rin. Pero, syempre, hindi naman kasi lahat talaga nagsosurvive. No? Pero, dito kasi sa bago nilang gagawin, so, kung kailangan maganda yung game nila, mas engaging, so, mas gagandahan ng mga developer yung kanilang laro. Mas quality yung mga game. Kasi siyempre nire-rewardan yung mga may totoong players. Sabihin, mas maraming developers na yung gagawa talaga ng magagandang laro. Hindi na puro yung mga cash grab lang ng mga klase ng mga developers. At mas buhay ng ecosystem dahil naka-anchor na sa Ethereum, mas maraming user yung pwedeng pumasok. Mas maraming makakalaro, mas ma-active yung marketplace, mas madaling magbenta ng asset. Para naman sa ating mga retail investor or mga trader, so mas less dilution, no? Dati kasi mataas yung inflation, tapos nababawasan yung value ng hawak mo. Ngayon kasi halos wala na, halos less than 1% na. Ibig sabihin, mas protected ang holdings mo sa value erosion o yung mga pagbaba ng value ng iyong holdings. May mga real revenue na, hindi lang basta hype. Kikita yung Ronin Network sa gas fee, marketplace, sequencer profits, hindi na purely token printing. Mas legit na business model, mas attractive sa mga investor. Kasi, sabi ko nga sa inyo, para na siyang business na, hindi na siya yung kagaya nung dati na game lang na gano'n. So, pag nag-build ka sa Ronin Network, kung ikaw ay isang developer, so, itatrato mo na talaga siya as a business dahil meron ng structure. At syempre, tinitingnan din natin na pwede, mas bullish siya sa long term kasi naging layer 2 na gamit yung optimism. Optimism na office stack. Ibig sabihin, connected sa malalaking ecosystem ng Ethereum. At mas madaling pasukin ng mga big players or yung mga capitalists. Siyempre, pag nasa Ethereum na yan, so nandun na yung mismong mga big players talaga. Demand-driven na yung presyo dahil sa proof of distribution. Mas marami nang gumagamit, ibig sabihin, mas maraming activity, mas maraming fees, mas maraming value sa network.
Hindi na lang yung nag-speculate ka na lang na ngayon ay may mga fundamentals na. Pero syempre hindi naman lahat positive. No? Meron ding mga problema ito. No? Syempre para sa atin, hindi na to easy money. Sa mga players, mawawala na yung farm lang kahit wala nang kailangan mas may actual demand, may mga real players na. No? So hindi na siya easy money. Transition risk para sa short term. So may downtime, 'di ba? May downtime tayo na 10 hours. So possible baka may bug or issues habang nagma-migrate. Diba? Pwedeng ma-hack within that 10 hours sa time period, 'di ba? Yeah. Pero syempre, dati kasi ang play turn ay kahit walang gumagamit, kumikita, 'di ba? Pero ngayon kasi kikita ka lang sa game or sa ecosystem kung buhay yung ecosystem, kung buhay yung laro. So, syempre, kung ang bottom line naman ito, kung gamer ka, mas fair at sustainable na yung rewards. Kung investor ka naman, mas strong na yung fundamentals at saka mas less yung inflation. Hindi na siya yung quick click ecosystem, nagiging long-term na play na siya. Diba? Isa pa rin kasi sa naisip ko dito is yung tinatawag na may risk din kasi about sa centralization. Isa rin kasi sa mga napansin ko yun na once na nag-migrate na yan, kagaya niyan, ang Ronin tapos hahawak na siya, so more centralized na yung no? Dahil magiging layer 2 na gamit yung optimism. So may mga sequencer na nagpo-proseso ng mga transaction, usually iisa lang o konti lang yung mga may control. So ang problema kasi doon, pwedeng ma-censor yung mga transaction, so pwede nilang i-block yung mga ganong klase ng transaction. May single point of failure pa yun, no? At hindi ganun ka-trustless kumpara sa Ethereum layer 1. So kung pagbabasihan pa rin yung pagiging trustless ng system, so doon pa rin tayo sa Ethereum talaga. Tapos isa pa is yung dependency natin ng Ronin sa Ethereum. Double-edged sword kasi yun. Although maraming benefit na bumalik tayo sa Ethereum, mas secure pero nakadepende ka na sa Ethereum ecosystem. Siyempre pag tumaas yung gas fee sa Ethereum, inote nyo to pag tumaas yung gas fee sa Ethereum, lalo na sa Ethereum, tumataas, bumababa yung gas fee, lalo na kung mataas yung network traffic. Kapag maraming gumagamit, mas nagmamahal yung price ng Ethereum. At kapag nagkaroon ng issue sa layer 2 in infrastructure, damay si Ronin network. Isa pa, hindi na rin guaranteed yung value. Sinasabi nila na more usage equals more value. Pero sa totoo lang pwedeng maraming user pero hindi na siya ganun ka-profitable. Pwedeng volume lang, parang wash trading lang, ganun na style. Kunyari sila ng volume, kunyari sila rin yung nagte-trade para masabi lang na active yung network. At yun nga, ulitin ko ulit, syempre yung isa sa mga pinaka dyan is yung namatay na yung easy earning. Ito yung masakit na katotohanan, lalo na dun sa mga nasanay sa Axie Infinity. So, tinanggal na yung high inflation rewards, kagaya ng SLP, Eco-Cruise na ganun. No? So, yung mga naka-stake, so hindi na rin ganun ka-profitable yun. Kasi mawawala na talaga yung profit. Siyempre, mas kukunti na yung kita ng mga casual gamers kagaya ko. Mawawala yung farm, magpo-farm ka lang, mag-stake ka lang, parang mediocre lang. Kung hindi ka competitive or skilled, dun sa yung mga nilalaro, hindi na worth it na maglaro for income. Yan. Ulitin ko kung hindi ka na rin naman competitive or skilled dun sa Axie Infinity, so hindi na worth it maglaro for income. So hindi na to para sa'yo. Then also yung pwedeng ma-left out talaga yung mga small players. Kasi sa proof of distribution, yung rewards kasi nakabase na sa volume, sa users, sa activity. Ang problema, yung malalaking projects lang yung mananalo talaga. Di siya mga developer lang kasi pro sa mga developer ito No? Yung mga small developers naman or yung mga niche na games,
Siyempre mahihirapan yung makakuha ng rewards kagaya ng ibang mga games sa Axie Infinity. Kagaya ng Fishing Frenzy, ng sa ng Chicken Saga. Hindi ko alam kung paano sila makakasingit sa ecosystem ha. Pero iba rin kasi yung niche ng Chicken Saga sa Fishing Frenzy sa Axie Infinity. No? So, mahirapan sila makakuha ng rewards. Ang pwedeng maging outcome nito, yung mga mayayaman, yung mga malalaki na sa Axie Infinity, syempre sila yung mas makikinabang dito. Syempre, ang pinaka ano kasi dito is yung narrative versus yung reality ng pwede mangyari. Maganda pakinggan kasi revenue, sustainable yung economy once na nangyari ito. Pero yung tanong, sapat ba yung user para suportahan ito? No? So isipin nyo, paano ba, bilang isang retail, parang bilang isang gamer, at sa Axie Infinity, bakit ako maglalaro ng isang game na kagaya ng ganyan ng Axie Infinity? Kasi kung MMORPG lang, kukumpara mo ang Axie Infinity sa mga lumalabas na Ragnarok games, laos ang Axie Infinity. Diba? Ano yung dahilan ng tao kung bakit maglalaro ng Axie Infinity? Kasi meron silang potential rewards na pwede makuha. Hindi na natin may tatanggi yun. Iba yung naging branding ng Web3 game sa Web2. Ang Ragnarok Web2 talagang kahit naman dati na nagsimula yung mga Web2 gaming sa mga 'di ba? Ragnarok nga ang pinakang year 2006 naglalaro ako ng Ragnarok 2004 ganun. Naglalaro ako ng Ragnarok. Yun yung pinakaunang-una kong Web2 game na nilaro, mga MMORPG. Then slowly over time, gumanda yung Ragnarok hanggang sa kasalukuyan. So tayo, nandun ba tayo sa panahon ng 2004 na panahon ng Axie Infinity at eventually mag-i-improve na rin ng Web3 or pwedeng ito yung pinakamalaking glitch pagdating sa gaming at sa Web3. Pinaka-fantasy like na once na naglalaro ka. Ang sarap kasi nun naglalaro ka, kumikita ka gano'n. So magbabago yun. Web3, talagang ina-expect ng mga tao may earnings. Hindi mo na yun mawawala. Hindi na yun mawawala. Kasi ano bang pinagkaiba nila sa Web2? Kung pipili na rin ako ng game na mag-enjoy ako ng masaya at maganda yung graphics, sa Web2 na lang ako. Bakit ba ako pupunta sa Web3 na MMORPG ng Axie Infinity? Diba? So, may reason. Meron kasing reason kung bakit. Kung makikipag-compete ang Axie Infinity sa Web2, laglag to, mga ngamot ito. Tsaka isa pa, kung susuportahan ba ito ng mga users, di ba? Siyempre, mas bababa yung activity, mas bababa yung fees, mas bababa yung incentive, hanggang sa maging negative na instead na positive na yung maging revenue. Tapos isa pa, competition. Ang kalaban kasi nila, once umangat sila sa layer 2, ang Ronin, ay nandiyan yung Arbitrum, base, tsaka yung Optimism mismo. Lahat yan, Ethereum ecosystem din. So, bakit nila pipiliin o yung Ronin na may history na nahack? Diba? So, malaking laban ito, Ronin. Maaring ito maging susunod na narrative kung bakit nung na-integrate sila sa Ethereum, nawala yung Axie Infinity. I-note nyo ito. Pwede nilang sabihin yan. No? Ito na ba yung exit nila o ito na ba yung magiging cause kung bakit babalik na ulit sa takilya ang Ronin network? So, siyempre, ang mga pros nito, yung madaling kumita kahit walang dati kasi madaling kumita na kahit walang totoong demand. Siyempre, ngayon, reality ngayon, kailangan may tunay na value na para kumita ka. So, ganun. More on participation. Yun ang dahilan kung bakit nandito tayo sa klase ng mga bounty board system, kaya nila inilabas ito dahil gusto na nilang i-introduce itong ganitong klase ng reward system lalo sa mga players nila. No? At syempre,
tayo lang naman na nagtatakil nitong codex. So, everyday natin itong ginagawa para malaman ninyo kayo na mismo ang makakita kung worth it ba ito. No? Pero take note na isa lang ito sa mga reward system ng Axie Infinity. Yung iba, syempre, i-discuss natin sa mga susunod na pagkakataon after natin dito. Pero sa ngayon, pinili ko muna itong codex dahil ito yung pinaka-challenging sa lahat. Bakit challenging? Kasi dito, gumagastos ka. Ikukumpara mo yung gastos mo ngayon sa pwede maging reward sa'yo pag natapos mo to. No? So, hindi din ko rin alam kung magiging profitable to o hindi. Although nagba-bounty board na ako, pero ayoko sabihin kung ano. Mas maganda kung kayo na mismo yung makakakita na magiging resulta ng ating experiment. Yan. Oo. Parang FLM yun So, ayun lang. Maraming salamat sa ating mga supporters at subscribers. Kung umabot ka dito, saludo sa'yo talaga. Grabe. So, may mga bago ka na ng mga nalalaman sa ating Kuya Kaag. At sa susunod, mas di-deep dive pa natin yung mga ganitong klaseng mga news. At kung gusto mo pa ng mga ganitong klaseng news at mga updates about sa crypto, NFT, real token talaga to. Walang bias-bias. Tamaan ang dapat tamaan, boy. So, mag-subscribe na sa aking channel. Yun lang at kita-kita tayo sa arena. Game on!